Alam mo, pag sinabing Taurus, ano agad ang naiisip natin? Matigas ang ulo, di ba? Pero teka, may mas malalim pa riyan. May isang sinaunang alamat na magpapaliwanag ng lahat. Ito ang kwento ni Varro, ang kalabaw na naging sagisag ng katatagan sa Zodiac Valley. Yan, galing mismo kay Varro. Isipin mo, isang dambuhala pero sobrang kalmado ng kalooban. Hindi siya katulad ng iba na laging nagmamadali. Para sa kanya kasi, hindi mo kailangan magmadali. Minsan, yung mga sagot, maririnig mo lang kapag tumigil ka at nakinig ka talaga sa paligid mo. Isang bagay na, aminin natin, madalas nating nakakalimutan. Pero syempre, hindi naman pwedeng laging payapa, di ba? Dumating ang isang matinding pagsubok, isang tagtuyot na tumama sa buong lambak. Yung lupa, tuyot at bitak-bitak na, at lahat ng nilalang doon nagsimula ng matakot. So nung ginawa ng iba? Panic mode! Tara na, alis na tayo dito! Ganyan ang plano nila. Pero si Varro, iba siya. At dito natin unang makikita yung pinaka-core ng isang Taurus. Loyalty. Yung katapatan na hindi basta-basta. Hindi siya yung tipo na tatakbuhan ng problema. Sa halip, hinarap niya ito. Kasi para sa kanya, bakit ka pahahanap ng solusyon sa malayo kung nandito lang naman sa harapan mo? Ang kailangan lang, sipag at tiyaga. Pure hard work. Okay, so paano niya ginawa? Ito yung amazing part. Kumuha lang naman siya ng isang dambuhalang troso, itinali sa likod niya, at boom, ginawa niyang araro. Dito mo talaga makikita yung sinasabing alamat na determinasyon ng isang Taurus, yung talagang in action. Imagine this. Araw-gabi. Tuloy-tuloy lang siya. Walang pahinga. Siyempre, yung iba, anong sabi? Baliw na yan! Pinagtatawanan siya. Pero si Varro, parang wala siyang naririnig. Para siyang pader. 'Di ba? Walang makatibag. Focus lang siya sa ginagawa niya. 7 araw. 7 araw siyang nagtiga. At sa ika-7 araw, yun na, nagbunga ang lahat ng pagod niya. Isang himala, isang milagro ang nangyari, at ito, yung magliligtas sa kanilang lahat. So ayun na, save na ang lambak. Pero hindi lang yun ang point ng kwento. Yung ginawa ni Varro naging lesson para sa lahat ng taga-Zodiac Valley. Lalo na nung nakita nila yung kaibahan ng style niya kumpara sa ibang Zodiacs. Unahin natin si Leo. Si Leo, di ba, all about the crown, the royalty, pero tinuruan siya ni Varro na, hoy, yung totoong kapangyarihan wala sa gintong korona mo, nasa bakal na araro. Kasi yung respeto, hindi yan hinihingi, pinaghihirapan yan, tinatanim tapos inaani. Sunod, si Sagittarius. Yung laging on the go, laging naghahanap ng adventure. Ipinakita sa kanya ni Varro na yung kalayaan may ibang definisyon. Hindi lang ito yung pag-alis. Minsan, yung pinakamalayang gawin ay ang piliing manatili. At dito mismo sa kinatatayuan mo, bumuo ng sarili mong paraiso. Paano naman si Gemini, yung laging pabago-bago ng isip? Well, ipinakita ni Varro yung kahalagahan ng balanse. Sabi niya, okay ang mga bagong ideya mo, parang hangin yan na kailangan natin. Pero kailangan mo rin ng bato, isang matibay na pundasyong para may mapagtayuan ka ng lahat ng yan. Okay, so matatag. Siya, may pundasyon siya. Pero, paano kung yung mismong pundasyon na yon, yung mismong lupa, ang biglang gumuho? Anong gagawin mo? At nangyari nga. Biglang lumindol ng malakas. Lahat nagpanik, nagkagulo. Pero si Varro, hindi lang siya natili sa pwesto niya. Siya yung naging mismong pundasyon para sa lahat. Sumigaw siya, at yung boses niya mas malakas pa sa ugong ng lindol. Sa isang sigaw lang, naputol yung takot, natigil yung stampede. Dahil sa kanya, naiwasan ang mas malala pang pwedeng mangyari. At ito na mga kaibigan, yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung tinatawag na fixed energy ng Taurus. Ano yun? Yun yung abilidad na manatiling kalmado at matatag kahit na yung buong mundo mo gumuho na. Si Varro yung naging angkla. Siya yung kumapit sa lahat para hindi sila malunod sa kaos. Okay, so nailigtas na niya ang lahat. Tapos na ba? Hindi pa. Kasi may isa pang side ng isang Taurus na lumabas kay Varro. At ito yung pag-i-enjoy sa bunga ng pinaghirapan. Anong ginawa niya? Nagpapiesta siya. Isang malaking handaan para sa lahat. Kasi yan ang turo niya. Anong silbi ng lahat ng pagod at trabaho mo kung hindi mo naman i-enjoy yung resulta, di ba? Kailangan may celebration.
At dahil sa lahat ng ginawa niya, yung kabayanihan niya, napansin siya ng kalangitan. Bilang parangal, ginawa siyang immortal. Yung spiritu niya naging konstelasyon ng Taurus, isang paalala na laging nagniningning sa langit para sa lahat. So ano ba yung legacy, yung pamana ni Varro? 3 bagay lang yan. Katatagan, para kayanin ang lahat ng hirap. Katapatan, sa lugar mo at sa mga kasama mo. At syempre, yung pag-appreciate sa good life, yung kagandahan at rewards ng hard work. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa mundo nating sobrang bilis at laging nagbabago, ano nga ba ang tunay na lakas? Yung abilidad bang makasabay sa agos? O yung kapangyarihang manatiling nakatayo at hindi matinag kahit anong mangyari?